Sa isang iglap, winasak ng buhawi ang gusali na yan sa Nebraska sa Amerika. Ayon sa local media, nasa loob pa ang ilang empleyado ng gusali nang tumama ang buhawi, pero lahat naman ay nakaligtas. Isa yan sa 19 na buhawing sumira sa mga bahay at gusali sa Nebraska, Oklahoma at Iowa. Isang nasawi. Dumami ang bilang ng mga kabataang overweight at obese. Base sa pag-aaral ng DOST-FNRI, babala ng ahensya, mas mataas ang tsansang magkasakit kapag sila'y tumanda na. Ang tip talk para maiwasan ito sa report ni Katrina Son. Mahilig daw talaga ang kumain ang 14 na taong gulang na si Vince. Lalo kung masarap ang ulam, di raw niya mapigilang mapa-extra rice. Panay kain lang po kaya po lumalaki din. Pero wala pa raw sa isip niya na magbawas ng timbang. Mahirap po pumayat kasi po nagugutom mo po. Hindi ko po matiis, hindi kumain. Si Mami Maria naman, nasasaktan daw tuwing nagiging tampulan ng tukso ang 10 taong gulang na anak. Sa eskwelahan po, inaasar daw po siya ng, yan, baboy, taba, ganyan po. Sinasabihan ko lang po siya na huwag ka maapektuhan sa kanila. Ang isipin mo na lang, mataba ka kasi malusog ka. Ang dating maliksi at mahilig sumayaw na si John Lane, Christine Manabas, nadagdagan daw ng 20 pounds ang timbang nang mawala ng physical activities. Biglang shift ng pandemic, wala pong magawa sa bahay. So, parang nasobrang drained po ako noon that time. Sa 2021 Expanded National Nutrition Survey o EENS ng DOST-FNRI, lumabas na dumami ang mga kabataang edad 10 hanggang 19 years old na overweight at obese. Sa naturang pag-aaral, mas mataas daw ang posibilidad ng kalalakihan na maging obese kumpara sa mga babae. Mas marami rin daw ang overweight at obese sa mga syudad kumpara sa mga probinsya. Or nakakabahala po itong percentages na ito. Kasi kapag nadala nila ang pagiging obese or pagiging overweight sa kasunod na life stage at kasunod na adulthood, mas prone po sila na magkaroon ng non-communicable diseases like diabetes, hypertension. Ayon sa isang nutritionist, ang obesity ay maituturing na sakit. Obesity, it's a type of disease. Kapag napapansin na ng magulang na medyo lumalaki na yung anak, it's a time to change the mindset of the parent and of their child to healthy eating. Paalala ng DOST-FNRI, kailangang simulan ang paghahain ng masusustansyang pagkain sa ating tahanan. Panatilihin din daw na physically active ang mga kabataan at iwasan din ang pagkain ng mga maalat, matatamis at matataba. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Adventure with the view of Mayon. Dinayo yan ng ilang turista sa Albay. G tayo dyan, kasama si Ian Cruz. Sino ba naman ang aayaw sa bakasyon na ang view ang magayon na Bulkang Mayon? Pero di lang yan dahil sa paanan nito, adventure ay sure na sure. ATV rides sa Black Lava Trail at Skydrive Combo Trail. Ito ang hindi pinalampas ng freelancer at content creator na si KJ Valenzona na dumayo mula pa sa Cebu. I only get to see Mayon sa Heka Cebooks namin during elementary and sa IG feed ko. I was with my friends, parehas kami lahat ng mga first-timers. Grabe yung mangha namin nung nakita namin si Mayon. Magang sinimula ni na KJ ang pamamasyal at di sila nabigo. May off-road at highway drive sa Black Lava Trail patungo sa border ng danger zone at doon makikita ang lava na naging igneous rocks. Pero huwag mag-alala, may safety briefing muna bago lumarga. Completely off-road naman sa gubat at ilog sa paligid ng Mayon ang offer ng Skydrive Combo Trail. High view baka mo! Sa Kitinday Hills, mag-hike na kayo. Daanan din ang Daraga Church, pati ng side trip sa sikat na Kagsawa Ruins. It's offering the lush volcanic landscapes talaga. It's giving premium Philippines talaga ng atake. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala raw panama ang ibang kasali sa pageant sa kakaibang aura
ng isang kandidata. Agaw eksena na sa kanyang sports attire, napatawa pa niya ang manonood pati ang mga hurado. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. May nag-taekwondo, may racer, pero itong billiards player, nilaro ang laro. May facial expression ang bawat tira. Ang eye contact sa mga hurado, talaga namang good shot. Kaya ang judge na si J. Lord sa Plagyo, sa linay ng Takay 2024 pageant na ito, agad na pa-video. Standout daw kasi ang candidate number 6 na si Miss Nicole Rafil dahil maliban sa magaling at masiyahin on stage, ibang level ang confidence niya. Kaya sa sports attire category na ito, wa-epek ang ganda ng mukha at costume ng ibang kandidata. At kahit korona'y di sa kanya napunta, pinakita ni Nicole na winner siya sa pagpapasaya ng kanyang mga kabarangay. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.